mga bagay daw tayong nagagawa na bugso ng ating umaatikabong emosyon. Mga bagay na hindi naman natin sinasadya. Pero sadyang meron lang talagang mga pangyayari o may mga tao na nakakapagpa-trigger sa atin. Ikaw ba nasubukan mo ng matrigger? Ano ba ang naging reaksyon mo? Naging bayolente ka ba? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. And syempre may video pa tayo for today. Sabi ko nung Friday, di ba baka sa Lunes wala tayong video. Meron pa dahil nagka-time si Mama Mia na mag-record. So eto na at wag na natin tong patagalin pa. Pero bago ang lahat ng yan, alam nyo na po, kung kayo ay naghahanap ng mga dekalidad na mga produkto na galing US of A, nako, hanapin nyo na sa Facebook. Ito ang Shop and Style. Ayan po ang itsura ng kanilang Facebook page. Paki-follow, paki-subscribe at syempre manood na rin kayo ng kanilang live ha. Sino ba dito ang nanood na? O sino dito ang nakapag-check out na? O mag-check out na rin kayo kung may magustuhan kayo. Lalo na ngayon hanggang August dahil andito sa Pilipinas si Ma'am Rose Puno Perez. So siya mismo ang nagdala ng mga mga produkto na yan. At syempre, ang pinakamagandang balita dyan ay hindi na po kayo mag-aantay ng pagkatagal-tagal na cargo. Ilang araw lang matapos nyong ma-mine ay agad-agad nang nasa inyong doorsteps ang inyong mga gusto. So go ahead na, wag na nyong patagalin pa yan ha. Wag nyo nang paabuti ng August, ngayon na. At syempre, eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga bagay tayong nagagawa na hindi naman natin sinasadya. Minsan lang talaga nadadala tayo sa ating mga emosyon at syempre sa panunukso na rin ng ibang tao. Dear Mama Mia, ako si Pau. 3 buwan na mula nung umalis si Trina. 3 buwan na ring tahimik ang apartment na dati naming pinupuno ng mga tawanan, asaran pati na rin ng mga plano para sa kinabukasan. Ngayon, ang naririnig ko na lang tuwing gabi ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang sarili ko pong konsensya. May mga pagkakamaling kahit isang beses mo lang gawin, parang habang buhay mo na itong dadalhin. At yun ang pinakamalaking ginawa ko. 6 na taon na kaming magkarelasyon ni Trina. 6 na taon ko na siyang minahal. 6 na taon ko na ring pinangarap na maging asawa siya balang araw. Pero 1 segundo lang ang kinailangan para sirain ang lahat ng yun. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko ang gabing yun na para bang kahapon lang. Biyernes ng gabi noon, katatapos ko lang sa napakahabang linggo sa trabaho. Pagod na pagod ako, Mama Mia. Isa po akong supervisor sa isang logistics company. Minsan, 12 oras akong nasa opisina. Minsan nga, mas mahaba pa. Nung mga panahon na yun, sabay-sabay ang mga problema. May sakit ang tatay ko. May binabayaran akong utang sa bahay. At kakasimula pa lang naming mag-ipon ni Trina para sana sa pinapangarap naming kasal. Hindi ko na sinasabi kay Trina ang lahat ng problema ko, Mama Mia. Ayokong dumagdag pa sa mga iniisip niya. Pero mali pala yun. Dahil habang pinipili kong sarilinin ang problema, unti-unti naman siyang napupuno ng sama ng loob. Mag-uwi ko nga nung gabing yon ay nadatnan ko siyang nakaupo sa sofa. Tahimik, nakatitig sa kanyang cellphone at alam kong may malalim siyang iniisip.
Nakilala ko na ang bawat ekspresyon niya sa loob ng 6 na taon naming pagsasama. At kapag ganun ang tingin niya, ibig sabihin, may mabigat na siyang kinikimkim. Love, kumain ka na? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumingin siya sa akin. Kailangan ba talagang sa bahay lang tayo habang buhay? Napakunot noo ako. Ano? Pau naman, inggit na ako. Dahan-dahan niyang binaba ang cellphone niya. Yung mga kasabayan natin, nakakapag-travel, nakakapagbakasyon, nakakapunta sa kung saan-saan. Huminga ako ng malalim. Alam ko na kung saan papunta ang usapang to. Hindi yun ang unang beses, pero sana pala mas nakinig ako. Sana pala hindi ko agad iniisip na reklamo niya lang yun. Dahil sa totoo lang, may pinanggagalingan ang sakit niya. Lumaki si Trina sa hirap, mas mahirap pa kesa sa akin. Nung bata pa siya, ni minsan, hindi sila nakaranas na makapagbakasyon o makapag-outing man lamang. Hindi sila nakasakay ng eroplano, hindi sila nakapunta sa kahit na saang sikat na tourist spot dito sa Pilipinas. Kahit nga nung malapit lang sa kanila. Kaya nang magkatrabaho siya, nang magkaroon siya ng sariling pera, nang makakita siya ng mga pagkakataong hindi niya naranasan noon, ay pangarap niyang maranasan ang mga yon. At isa sa pinakamalaking pangarap niya ay ang makapag-travel sa ibang bansa. Simple lang, Mama Mia. Hindi naman sa Europa, hindi din naman sa Amerika. Gusto lang niya makakita ng ibang bansa. Yung makapunta ng Hong Kong, makakita ng Disneyland sa personal, makalakad sa ibang bansa kahit minsan lang. 6 na taon na niya yung pangarap. 6 na taon ko na rin pa ulit-ulit na sinasabing, balang araw, pag nagkaipon, hintayin mo lang. Pero para sa kanya, parang hindi na dumarating ang araw na yon. Pau, 6 na taon na tayo. Mahina ang boses niya. Napaupo ako sa kabilang sofa. Alam ko. At 6 na taon na rin akong naghihintay, Pau. Napapikit ako. Pagod na ako. Pero alam ko rin naman na pagod na rin siya. Magkaiba lang kami ng dahilan. Love, hindi pa talaga kaya ngayon eh. Palagi namang hindi kaya, Pau eh. Totoo naman, Trina. Totoo ba talaga? Napatingin ako sa kanya. May luha na sa mga mata niya. At doon nagsimulang sumikip ang dibdib ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil pakiramdam ko, hindi niya nakikita lahat ng ginagawa ko. Lahat ng overtime, lahat ng sakripisyo, lahat ng puyat. Pero ngayon naiintindihan ko na. Hindi rin niya nakikita dahil hindi ko naman ipinakikita. Hindi ko naman sinasabi kaya hindi niya alam. Inakala kong sapat na ang tahimik na pagsisikap pero hindi pala, Mama Mia. Tumayo siya, naglakad paikot sa sala. Alam mo ba kung anong masakit, Pau? Hindi naman yung hindi tayo makapag-travel eh. Napatingin ako sa kanya. Ang masakit, parang wala kang excitement sa mga pangarap natin. Parang may tumama sa sikmura ko matapos niya yung sabihin. Dahil may parte roon na totoo. Matagal na akong nabubuhay sa survival mode, Mama Mia. Trabaho, bayarin, responsibilidad, paulit-ulit na lang. Hanggang sa nakalimutan ko ng mangarap, nakalimutan ko ng magplano, nakalimutan kong mabuhay.
At si Trina, siya ang unang nakapansin noon. Mahigit 2 oras kaming nag-usap. Paulit-ulit lang, paikot-ikot lang ang aming usapan. Pareho kaming pagod, pareho kaming sugatan. Pareho kaming hindi nakikinig sa isa't isa. At doon nagsimulang masira ang lahat. Hindi naman sa unang sigaw, lalong hindi rin sa unang sumbat, at hindi rin sa unang luha, kundi sa sandaling pinili naming manalo sa argumento kesa sa unawain ang isa't isa. At hindi ko alam na ilang minuto na lang, gagawin ko ang isang bagay na habang buhay kong pagsisisihan. Mama Mia, may mga alaala sa buhay na kahit anong pilit mong ibaon, kusa talagang bumabalik. Parang multong ayaw kang patahimikin. At sa tuwing naaalala ko ang gabing yun, para akong muling hinihila pabalik sa sala ng apartment namin. Sa parehong oras, parehong ilaw, parehong mga salita, pero ibang-iba na ang pakiramdam. Dahil alam ko na kung paano ito matatapos at alam kong wala na akong magagawa para baguhin pa yun. Bandang 11:00 na ng gabi, pagod na kaming dalawa. Namumugto na ang mga mata ni Trina sa kakaiyak. Ako naman parang sasabog na ang ulo ko sa dami ng iniisip ko. Hindi na namin pinag-uusapan ang Hong Kong noon. Hindi na tungkol sa bakasyon. Hindi na tungkol sa pera. Mas malalim na. Mas masakit na. Tingin mo ba masaya ako? Tanong ko. Tingin mo ba gusto kong hindi kita mabigyan ng mga bagay na gusto mo? Hindi ko alam, Pao. Mas lalong sumakit ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Sunod-sunod siyang umiling, Mama Mia. Matagal na kitang hindi maintindihan. Natawa ako ng mapait. Hindi mo ako maintindihan? 6 na taon mo na akong kasama, Trina. At hindi mo pa rin ako maintindihan? Hindi siya sumagot. Yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamali naming dalawa. Kapag masakit na kasi ang usapan, pareho na kaming tumatahimik. At minsan, mas nakakasakit pala ang katahimikan kesa sa pagsasalita, Mama Mia. Puro ka na lang trabaho, puro ka na lang responsibilidad, puro ka na lang problema. Napatingin ako sa kanya. Tapos, kailan mo ba huling tinanong kung masaya pa ako sa pagsasama natin? Parang may bumara sa lalamunan ko pagkatapos niyang sabihin yon. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil wala talaga. Hindi ko maaalala, Mama Mia. Hindi ko maalala kung kailan ko siya huling tinanong ng ganon. Hindi ko maalala kung kailan kami huling lumabas nang walang iniisip na budget. Hindi ko maalala kung kailan kami huling nagtawanan ng walang problema. Unti-unti pala kaming nauubos. At hindi namin napansin yon. Alam mo kung anong pakiramdam ko, Pao? Parang kasama nga kita pero mag-isa pa rin ako. Napapikit ako, Mama Mia. Masakit dahil alam kong may katotohanan yung sinasabi niyang yon. Pero sa halip na makinig, pinagtanggol ko ang sarili ko. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginagawa ko para sa atin, Trina? Sinasabi ko bang madali, Pao? Parang ganun na rin ang pinapalabas mo eh. Paulo, lumakas ang boses niya. At doon na rin nagsimulang lumakas at tumaas ang boses ko. Hindi na namin namalayan. Pareho na kaming sumisigaw. Pareho nang nasasaktan. Pareho nang may mga salitang hindi dapat sinasabi.
pagod na ako. Sigaw ko. Ako rin. Hindi mo nakikita lahat ng ginagawa ko. At hindi mo rin pinapansin lahat ng nararamdaman ko. Tahimik sandali. Pareho kaming hinihingal. Parehong umiiyak. Parehong galit. At pagkatapos nasabi niya ang bagay na tumama sa pinakamahina kong bahagi. Kung ganito rin lang tayo. Napahinto siya pero huli na. Narinig ko na. Siguro nagkamali tayong ipagpatuloy pa to. Parang may sumabog sa loob ko. Hindi dahil gusto ko siyang saktan. Hindi dahil galit na galit ako sa kanya, kundi dahil sa lahat ng problema ko nung mga panahon na yon. Siya na lang kasi ang inaasahan kong kakampi ko, Mama Mia. Pero sa isang iglap, pakiramdam ko mawawala rin siya. Tumayo ako, mabilis. Masyadong mabilis. Nararamdaman kong nanginginig ang buong katawan ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako. At sa mga mata na yun, hindi galit ang nakikita ko kundi pagod. Sobrang pagod. Pero hindi ko yun nakita nung gabing yun, Mama Mia. Ang akala ko galit siya sa akin dahil hindi ko maibigay lahat ng gusto niya. Paolo, hindi ko na alam. Nahihirapan na ako. Mahina ang boses niya. Lumapit siya. Siguro gusto niyang ipaliwanag. Siguro gusto niyang pakalmahin ako. Siguro gusto niyang tapusin na ang away. Hindi ko alam. Pero sa puntong yun, wala na akong malinaw na naiisip. Mainit ang ulo ko. Mainit ang dibdib ko. Mainit ang buong pagkatao ko. At pagkatapos nangyari yon, itinaas ko ang kamay ko. Hindi para manakit, hindi para manampal, hindi para manuntok. Isa lamang iyong galaw ng isang taong nawalan ng kontrol sa sarili. Pero kahit ano pang dahilan, hindi ko na mababago ang nangyari. Mama Mia, napagbuhatan ko siya ng kamay. Isang beses lang naman yun. Nadala lang talaga ako sa init na nararamdaman ko. Pero sapat na pala ang isang beses para mabura ang lahat. Tumigil ang mundo. Natigilan siya nung dumapo ang kamay ko sa mukha niya. Parang may biglang pumindot ng mute button sa mundo. Walang sumigaw, walang umiyak, walang nagsalita. Nakatayo lang kaming dalawa, magkaharap. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ko ang takot ko sa sarili ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya sa pisngi niya. Hindi ko alam kung malakas ang tama nun pero wala namang nagmarka. Wala ding pasa. Pero hindi naman siguro yun ang importante, 'di ba? Ang mahalaga, nagawa ko ang isang bagay na pinangako ko noon na hindi ko gagawin sa kanya. Dahil ginaganon ng tatay ko ang nanay ko noon, Mama Mia. At alam kong hindi tama yun. Hindi ko talaga makalimutan ang tingin niya. Hindi naman galit. Hindi naman puot. Hindi naman pagkamuhi. Mas masakit pa. Parang may taong biglang namatay sa harap niya. At ang taong yun ay ako. Ang lalaking minahal niya sa loob ng 6 na taon. Trina, mahina akong sabi habang ugma-akmang lalapit sa kanya. Pero umatras siya. Hindi ko alam kung dahil ba natakot siya o kung dahil ayaw niya akong lumapit.
At dun ko naramdaman kung gaano kalaki yung nasira ko. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang pumasok sa kwarto. Narinig ko ang pagbukas ng cabinet. Narinig ko ang zipper ng bag. Narinig ko ang bawat tunog. At bawat tunog ay parang kutsilyong unti-unting tumatama sa dibdib ko. Pero wala akong ginawa. Paralisado ako, Mama Mia. Nahihiya, natatakot, nalilito. Pagkalabas niya ng kwarto, may dala na siyang maliit na bag. Namumugto ang mga mata niya, pero hindi siya umiiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. At minsan yun ang mapanganib. Kapag wala ng luha, kapag wala ng sigaw, kapag wala ng gustong sabihin ang isang tao sa'yo. Huminto siya sa may pintuan, pero hindi siya tumingin sa akin. At ang mga sumunod niyang salita ang hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Akala ko, ikaw ang pinakaligtas na tao para sa akin. Tumigil siya at huminga ng malalim. Sana mali lang ako ngayong gabi. Pagkatapos nun ay binuksan na niya ang pinto at tuluyan ng umalis. Hindi ko siya pinigilan, Mama Mia. Hindi dahil sa wala akong pakialam, kundi dahil wala akong mukhang maihaharap sa kanya. At habang papalayo ang tunog ng mga yabag niya sa hallway, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng ginawa ko. Hindi dahil nasaktan ko siya, kundi dahil nasira ko ang tiwalang inalagaan niya sa loob ng 6 na taon. At alam kong may mga sugat na hindi nakikita. Mga sugat na hindi ginagamot ng panahon. Mga sugat na hindi basta-basta nawawala sa simpleng paghingi lamang ng tawad. At alam kong yun ang sugat na iniwanan ko kay Trina. At maging sa sarili ko. May nagsabi noon sa akin na ang pinakamalakas na ingay sa mundo ay hindi naman daw sigaw, kundi katahimikan. Noon, hindi ko yun naiintindihan. Pero pagkatapos umalis ni Trina, dun ko naranasan kung gaano pala kabigat ang katahimikan. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing yun, nagising akong mag-isa. Wala ang pamilyar na amoy ng kape sa kusina. Wala ang mahinang pagkanta niya habang naliligo. Wala ang mga tsinelas niyang nakakalat sa sala. Wala siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, wala akong ideya kung nasaan ang babaeng mahal ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Mahigit 10 beses kong binuksan ang conversation naming dalawa. Paulit-ulit. Magta-type ako, tapos buburahin ko. Magta-type ulit, tapos buburahin na naman. Hanggang sa naipadala ko, hanggang sa wala akong naipadala. Ano ba kasi ang sasabihin ko dapat, Mama Mia? Sorry? Parang napakaliit ng salitang yun. Parang walang halaga ang salitang yun kumpara sa sakit na naibigay ko sa kanya. Lumipas ang 1 araw, 2 araw, 1 linggo, wala pa rin. Walang tawag, walang text, walang kahit na anong paramdam. Parang bigla na lang siyang naglaho sa mundo ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naintindihan kung gaano kalaki ang nagawa ko. Nung una, galit pa ako sa sarili ko eh. Pagkatapos ng ilang araw, napalitan yun ng pagsisisi. At pagkatapos ng pagsisisi, napalitan yun ng takot. Takot na baka hindi na talaga siya bumalik. Takot na baka yun na ang huling beses na makikita ko siya. Takot na baka habang buhay ko nang dalhin ang gabing yun. Minsan, umuuwi ako galing trabaho at hindi ko agad binubuksan ng ilaw. Uupo lang ako sa sofa.
Sa parehong sofa kung saan nagsimula ang lahat. At paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, paano tayo umabot dito? 6 na taon kaming maayos, 6 na taon kaming lumalaban sa mga problema. Tapos isang gabi lang talagang sumira sa amin? O baka matagal ko nang may mga bitak na hindi lang namin napansin. Habang lumilipas ang panahon, may mga bagay akong nagsimulang makita. Mga bagay na hindi ko nakita habang kami pa. Hindi pala tungkol sa Hong Kong ang away namin. Hindi lang pala tungkol sa bakasyon. Hindi pala tungkol sa pera. Ang totoong problema, matagal na kaming hindi nagkakaintindihan. Matagal na kaming parehong pagod. Matagal na kaming parehong may hinanakit sa isa't isa. At pareho naming inaasahang mahuhulaan ng isa't isa ang aming mga nararamdaman. Isang gabi bumisita ang kaibigan kong si Jerome. Siya ang best friend ko simula kolehiyo. Siya rin ang unang taong pinagsabihan ko tungkol sa nangyari. Tahimik lang siyang nakinig. Wala siyang sinabi habang nagkukwento ako hanggang sa matapos ako. Alam mo ba ang problema mo? Tanong niya. Yumuko ako at sumagot. Marami. Umiling siya. Hindi. Tumingin siya sa akin. Akala mo kasi sapat na ang pagiging provider para masabi mong mabuti kang karelasyon. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Kaya mong magbayad ng bills. Kaya mong mag-overtime. Kaya mong magsakripisyo. Tapos tumigil siya. Pero nakalimutan mong maging partner. Parang may tumama na naman sa dibdib ko dahil tama siya, Mama Mia. Masakit ang sinabi niya pero tama. Hindi ko namalayan na habang inaayos ko ang buhay namin, unti-unti ko namang pinapabayaan ang relasyon namin. Akala ko pagmamahal ang tahimik na pagsasakripisyo. Pero minsan, kailangan ding maramdaman yon ng taong mahal mo. Kailangan niyang makita, kailangan niyang marinig, kailangan niyang maramdaman. Pagkatapos noon, may ginawa akong hindi ko pa nagagawa dati. Nagpunta ako sa counseling. Hindi dahil may pumilit sa akin. Hindi dahil gusto kong maibalik agad si Trina sa buhay ko. Kundi dahil sa totoo lang, Mama Mia, maging ako ay natakot din sa sarili ko. Natakot akong isipin na kaya kong mawalan ng kontrol ng ganon. Nasaktan ko ang taong mahal ko. Paano pa kapag ang kaharap ko ay hindi ko naman mahal at hindi ko kaano-ano? Ayokong maulit yun. Kahit kanino, kahit kailan. Sa mga sessions na yun, marami akong natutunan. Lalo na ang isang bagay. Hindi ka nagiging marahas sa isang segundo lang. May mga bagay na naiipon. Tulad ng stress, pagod, galit, takot at pride. Mga emosyon na hindi mo pinoproseso. Hanggang isang araw sumasabog na lang. At kapag sumabog, may mga tao ka talagang masasaktan. 3 buwan, Mama Mia. 3 buwan na kung walang balita kay Trina. 3 buwan na wala akong ideya kung may pag-asa pa ba kami. 3 buwan na araw-araw akong nagigising na may bigat sa dibdib ko. At unti-unti ko nang tinatanggap na baka nga tapos na talaga kaming dalawa. Hanggang isang gabi, bandang 10:00, katatapos ko lang na maligo. Nakahiga ako sa kama habang nakatitig sa kisame. Gaya ng nakasanayan kong gawin mula nung mawala si Trina. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang notification. Isang simpleng tunog pero parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko.
Kinuha ko ang cellphone na yon at doon ko nakita ang pangalan niya. Pangalan ni Trina. 3 buwan. 3 buwan kong hinintay yon. 3 buwan kong inisip kung mangyayari pa ba. At ngayong nasa harap ko na, hindi ko alam kung masaya ba ako o matatakot. Iisa lang ang laman ng mensahe. Maikli, pero sapat para manginig ang mga kamay ko. Pwede ba tayong magkita? Yun lang. Walang emoji, walang paliwanag, walang dagdag na salita. 4 na salita lamang. Pero parang binago nito ang buong gabi ko. Napaupo ako bigla sa kama. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe niya. 10 beses, Mama Mia. Parang natakot akong pumikit dahil baka mawala ito. Pagkaraan ng ilang minuto ay nag-reply ako. Saan at kailan? Halos 1 oras bago siya sumagot. At bawat minuto ng paghihintay ko ay parang 1 taon ang lumilipas. Nang dumating ang reply niya ay mas lalo akong kinabahan. Sa Sabado, 3 p.m. sa dati nating cafe. Yung cafe kung saan kami unang nag-date. Yung cafe kung saan niya unang sinabing mahal din niya ako. Yung cafe kung saan namin pinangarap ang aming kinabukasan. At ngayon, dun din kami magkikita pagkatapos ng 3 buwan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung sinadya ba niya na doon para makapagsimula kami ulit o para tuluyan ng magpaalamanan sa isa't isa. At yun ang bagay na hindi ako pinatulog buong gabi. Oo, hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yun. Sa tuwing pipikit ako, mukha ni Trina ang nakikita ko. Yung Trinang tumatawa habang kumakain ng fishball sa kanto. Yung Trinang excited kapag may sale sa mall. Yung Trinang mahilig mangarap tungkol sa mga lugar na gusto niyang puntahan. At higit sa lahat, yung Trinang tumingin sa akin nung gabing umalis siya. Ang tingin hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Sabado. 12:00 pa lamang ng tanghali ay nakabihis na ako. 3 oras pa bago ang usapan namin. Pero hindi na ako mapakali. Paulit-ulit akong naglalakad sa apartment. Paulit-ulit kong chine-check ang oras. Parang estudyanteng naghihintay ng resulta ng exam na magbabago ng buhay niya. Dahil sa totoo lang, alam kong may posibilidad na yun na ang huling araw na makikita ko siya, Mama Mia. Bandang 2:00 ay umalis na ako ng apartment. Mas mabuting maaga kaysa sa mahuli. Habang nasa biyahe ako ay kung ano-anong mga eksena ang tumatakbo sa isip ko. Baka may iba na siya. Baka nakapagdesisyon na siyang tuluyan na akong iwan. Baka gusto niya lang marinig ang huling paghingi ko ng tawad. O baka naman closure lang to para sa kanya. O baka may pag-asa pa. Pagdating ko sa cafe ay halos walang ibang tao. Pareho pa rin ang itsura nito. Pareho pa rin ang amoy ng kape. Pareho pa rin ang itsura ng mga mesa. Pero iba na ang pakiramdam. 6 na taon ang nakalipas. Dito kami unang nagkakilala ng mas malalim. Ngayon parang dito rin huhusgahan kung may natitira pa ba sa relasyon namin. 3:00 eksakto nang bumukas ang pinto at nakita ko siya. Si Trina. Parang huminto ang mundo ko, Mama Mia. 3 buwan ko siyang hindi nakita. Pero sa isang tingin, alam kong marami nang nagbago. Mas pumayat siya. Mas seryoso ang kanyang mukha. At may kakaibang katahimikan sa mga mata niya. Yung katahimikan na bunga ng matagal na pag-iisip.
Lumapit siya sa mesa. Hindi kami nagyakapan, hindi kami nagbeso, hindi man lang kami nagkamayan. Umupo lang siya sa harap ko, tahimik, at ako rin. Hi, mahina niyang bati. Hi din, mahina ko ring sagot. Para kaming dalawang estrangherong hindi alam kung saan magsisimula. Ilang segundo kaming parehong tahimik hanggang sa siya ang unang nagsalita. Kumusta ka na? Napamingiti ako ng mapait sa tanong na yon. Honestly, hindi maganda. Bahagya siyang napangiti at yun ang unang pagkakataon na nakita ko ulit ang dating Trina sa loob ng 3 buwan. Ako rin, mahina niyang sabi. At sa simpleng sagot niya na yun ay parang may kung anong gumaan sa dibdib ko. Hindi dahil sa masaya akong nahihirapan siya, Mama Mia, ha? Kundi dahil ibig sabihin, may halaga pa rin ako para sa kanya kahit na papaano. Umorder muna kami ng kape, katulad ng ginagawa namin dati. Pero wala na yung dati naming sigla. Parang parehong maingat, parang parehong takot at parehong hindi sigurado. Makalipas ang ilang minuto ay huminga siya ng malalim. Paolo? Nag-angat ako ng tingin at tumingin sa kanya. May nakita akong pag-aalinlangan sa mukha niya. Parang pinag-isipan niya ng matagal ang mga sasabihin niya sa akin. Alam mo ba kung bakit kita pinapunta rito? Umiling ako. At yun ang totoo, wala talaga akong idea. May mga naiisip ako pero hindi ko sigurado. Tumingin siya sa labas ng bintana na parang naghahanap ng tamang salita. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin at doon ko napansin na may luha sa gilid ng mga mata niya. Sa loob ng 3 buwan, galit na galit ako sa'yo. Napayuko ako. Alam ko namang deserve ko yun. Pero habang lumilipas ang panahon, na-realize kong hindi lang pala ikaw ang may pagkakamali. Napatingala ako, Mama Mia. Hindi ko inaasahan yun. Mabilis akong umiling. Hindi, Trina. Paolo, pakinggan mo na muna ako. Tahimik akong tumango. Ang ginawa mo, yung pagbubuhat mo sa akin ng kamay, mali yun. Walang excuse doon. Alam ko. At kailanman, Paolo, hindi ko sasabihing okay yun. Tumango ako dahil tama siya. Pero habang nasa probinsya ako, marami rin akong naisip. Napakunot noo ako. Probinsya? Tumango siya. Oo, sa bahay ng tita ko ako tumutuloy. At doon niya ikwinento ang mga nangyari sa loob ng 3 buwan. Kung paano siya umalis, kung paano siya umiiyak gabi-gabi, kung paano niya paulit-ulit na tinatanong ang sarili niya kung saan kami nagkulang dalawa. At habang nakikinig ako ay mas lalo kong naiintindihan ang sakit na kanyang pinagdaanan. May isang gabi na nakausap ko yung tita kong 40 taon ng kasal. Sabi niya. Tahimik akong nakinig. Tinanong niya ako kung bakit ako nandun at kung bakit tayo nag-away. Nung ikwinento ko lahat, may sinabi siya sa akin. Bigla siyang tumigil at bahagyang napangiti. Ano yun? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahang marinig. Ang tanong daw ay kung mahal pa kita. Napahinto ako. Yun daw ang tanong.
At ang isa pang tanong, kung pareho pa ba nating gustong ayusin ang ating mga nasira? Hindi ako nakapagsalita. Dahil sa 3 buwan na yun, isang bagay lang ang sigurado ako. Mahal ko pa rin si Trina. Pero hindi ko alam kung sapat pa ba yun, Mama Mia. Parang nabasa niya ang iniisip ko dahil agad siyang nagsalita. Paulo, mahal pa kita. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. 3 buwan. 3 buwan kong gustong marinig ang mga salitang yun, pero kasabay ng saya ay may takot din. Dahil alam kong hindi sapat ang pagmamahal para maayos ang lahat. At tama nga ako. Dahil kasunod ng sinabi niya ang katotohanang nagpabago sa lahat. Mahal pa rin kita, pero hindi na ako sigurado kung nagtitiwala pa ako sa'yo. Magkasabay na tumulo ang 2 patak ng luha sa kanyang magkabilang mata. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ko. Dahil yun ang totoong sugat. Hindi naman pagmamahal ang nawala, kundi tiwala. At mas mahirap ibalik ang tiwala kaysa sa pag-ibig. Humingin siya sa akin, diretsyo, matatag. At dun niya sinabi ang bagay na magdedesisyon sa magiging kinabukasan naming 2. Kung may pag-asa pa tayo, kailangan mong patunayan na hinding-hindi na mauulit ang gabing yun. Sabi niya. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 buwan, naramdaman kong may maliit na sinag ng pag-asa. Pero alam kong hindi ito magiging madali. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig kay Trina pagkatapos niyang sabihin yon. Yung hindi na ako sigurado kung nagtitiwala pa ako sa'yo. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw yun sa isip ko. Mas masakit pa yun kaysa kung sinabi niyang hindi na niya ako mahal. Dahil ang pagmamahal minsan bumabalik pa eh. Pero yung tiwala, kapag nabasag, napakaswerte mo na kung maibabalik mo pa. Tahimik kaming 2, parehong nakatitig sa kape na halos malamig na. Hanggang siya ang muling nagsalita. May kondisyon ako. Ano yun? Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung kinakabahan ba siya o nalulungkot. Siguro pareho. Hindi ako babalik agad. Tumango ako dahil deserve ko naman yon. Hindi rin tayo babalik agad sa dati. Tumango ako ulit dahil mas lalo kong nauunawaan yon. Kailangan nating magsimula ulit. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Umayo siya ng upo. At sa unang pagkakataon simula nung magkita kami, nakita ko ang dating katatagan niya. Yung babaeng minahal ko dahil hindi siya natatakot magsabi ng totoo. Kung gusto mong ayusin ulit to, manligaw ka ulit. Ha? Napakurap ako na akala ko mali ang narinig ko. Bahagya siyang napangiti. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil alam niyang nagulat ako. Manliligaw ka ulit. Kung gusto mo. At hindi bilang boyfriend, kundi bilang taong gustong makuha ulit ang tiwala ko. Hindi ako agad nakasagot, Mama Mia. Hindi dahil sa ayaw ko kundi dahil hindi naman yun ang inaasahan ko. Sa isip ko noon, baka hihingi siya ng space. Baka gusto niyang maghiwalay muna kami. Baka gusto niyang tapusin na ang lahat sa amin. Pero hindi ito. At may isa pa. Napatingin ako sa kanya. Kailangan mong ituloy yung counseling mo. Napatigil ako. Alam mo? Abay oo, syempre alam ko. Ituloy mo yan. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. At doon ako natahimik dahil sa unang pagkakataon may nagsabi sa akin ng bagay na matagal ko nang kailangang marinig.
Sa loob ng maraming taon ang akala ko sapat na ang pagsusumikap. Sapat na ang magtrabaho. Sapat na ang magbigay ng magbigay. Pero hindi ko napansin na ako na mismo ang unti-unti nang nauubos. At kapag ubos na ang isang tao, minsan nadadamay na ang mga mahal niya sa buhay. Kaya mo ba yun? Tanong ko. Hindi ako sumagot agad. Hindi dahil nagdadalawang isip ako, kundi dahil gusto kong maging totoo. Nung nakaraan, mabilis akong mangako eh. Mabilis akong magsabi na, oo, kaya ko yan. Oo, pangako. Pero napagtanto kong madaling sabihin ang mga bagay na yun, pero mahirap patunayan. Kaya tumingin ako sa kanya, diretso, at sinabi ko ang pinakatotoong sagot na kaya kong ibigay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang aabutin. Hindi ko alam kung magiging madali. Pero alam ko, gusto kong subukan, Trina. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Hindi dahil gusto kitang piliting bumalik sa akin. Hindi dahil natatakot akong mag-isa. Kundi dahil ayokong maging taong nananakit sa'yo. At sa unang pagkakataon mula nung magsimula ang pag-uusap namin ay ngumiti siya. Simple at maliit lang ang ngiting yun pero totoo. Pagkatapos noon, halos 2 oras pa kaming nag-usap. Hindi na tungkol sa relasyon, hindi na tungkol sa mga problema, kundi tungkol sa mga bagay na matagal na naming hindi na pag-usapan. Yung mga pangarap namin, mga takot, mga bagay na kinikimkim. Mga sugat na hindi namin sinasabi noon. At habang lumilipas ang oras, may isang bagay akong napansin, Mama Mia. Parang muli naming kinikilala ang isa't isa. Hindi bilang boyfriend at girlfriend, kundi bilang 2 taong parehong may pagkukulang. Parehong may sugat. Parehong gustong matuto. Nang matapos ang usapan namin, sabay kaming lumabas ng cafe, katulad ng dati. Pero iba pa rin. Huminto kami sa parking lot at dun siya tumingin sa akin. Huwag mong isipin na dahil nagkita tayo, okay na tayo ha. Napangiti ako ng bahagya. Alam ko. At huwag mo ring iisipin na sigurado nang magkakabalikan tayong dalawa. Mas masakit yun pero tumango pa rin ako. Alam ko rin. Tahimik siyang tumingin sa akin pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Good. At bago pa siya sumakay sa sasakyan ng pinsan niya, ay may sinabi siyang hindi ko inaasahan. Paulo, salamat. Para saan? Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko nakikinig ka na. At pagkatapos noon ay umalis na siya. Habang pinapanood kong papalayo ang sasakyan nila, hindi ako nalungkot. Hindi rin ako sobrang natuwa. Pero may isang bagay akong naramdaman, Mama Mia. Pag-asa. Hindi yun yung pag-asang sigurado kang magiging maayos ang lahat. Kundi yung pag-asang may pagkakataon pa akong maging mas mabuting tao kaysa sa dati. At minsan, yun ang pinakamahalagang simula. Hindi ko alam noon na ang susunod na 6 na buwan ang magiging pinakamahirap na bahagi ng buhay ko. Dahil dun ko natutunan na ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa mga salita. Nasusukat ito sa mga ginagawa mo kapag walang nakatingin. At dun nagsisimula ang pinakamalaking pagsubok. May mga tao na akala mo ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ay ang mawalan. Minsan hindi ganon. Minsan ang pinakamahirap ay ang magkaroon ng pagkakataong bumawi at matakot na baka hindi ka sapat. Yun ang naramdaman ko sa loob ng sumunod na 6 na buwan. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Trina sa cafe, hindi kami agad nagbalikan. Wala namang label, walang I love you, walang mga good morning at good night messages na dati naming nakasanayan.
May usapan kami, oo. Nagsisimula ulit. Dahan-dahan. Walang shortcut. Minsan nagkikita kami para magkape. Minsan kakain sa labas. Minsan mag-uusap lang sa telepono. At minsan buong linggo kaming walang usap. Hindi dahil galit siya, kundi dahil natuto siyang protektahan ang sarili niya. At natuto akong respetuhin yun. Nung una nahirapan talaga ako ng sobra. Sanay kasi akong isang tawag lang nandyan siya. Sanay akong alam ko kung nasaan siya. Sanay akong bahagi ako ng bawat araw niya. Ngayon kailangan kong tanggapin na wala na akong karapatan sa mga bagay na yon. At habang lumilipas ang mga buwan, itinuloy ko ang counseling. Sa umpisa, Mama Mia, sa totoo lang, pakiramdam ko, sayang lang eh. Paulit-ulit lang na tanong, paulit-ulit lang na usapan. Pero kalaunan may mga bagay akong nauunawaan, mga bagay na matagal kong tinakasan. Lumaki akong naniniwalang bawal umiyak ang mga lalaki. Bawal magreklamo, bawal magsabi na nahihirapan. Kapag may problema, tiisin mo. Kapag may sakit, kimkimin mo. Kapag pagod ka na, ngumiti ka pa rin. Akala ko simbolo yun ng pagiging malakas pero hindi pala. Minsan ang tunay na lakas ay ang pag-amin na hindi ka okay, na kailangan mo ng tulong, na hindi mo kayang buhatin ang lahat ng mag-isa. At habang inaayos ko ang sarili ko, napansin ko ring unti-unting nagbabago si Trina. Mas kalmado siya, Mama Mia. Mas tahimik, mas maingat. Pero may mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatulala, na para bang may malalim na iniisip. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Ilang beses ko siyang tinanong, okay ka lang ba? Ngumingiti lang siya at sumasagot ng oo. Pero may kung anong nagsasabing hindi yon ang buong katotohanan. Hanggang sa dumating ang ika-7 buwan, araw ng linggo. Nagkayayaan kaming mamasyal sa tabing dagat. Isa yun sa mga pinakapaborito naming gawin noon nung kami pang dalawa. Hindi magastos, walang pressure. Maglalakad lang habang pinapanood ang alon. Palubog na ang araw noon, Mama Mia. Kulay kahel ang langit. Tahimik kaming naglalakad sa buhanginan. Hanggang sa bigla siyang huminto. Paulo? Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. May kakaiba sa boses niya. Parang mabigat. Parang matagal na niyang dala. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3 hinga. Na para bang naghahanap pa siya ng lakas ng loob. May kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam akong seryoso ito. Ano yun? Napayuko siya pagkatapos ay tumingin sa akin. Pagkatapos sa dagat. May dahilan kung bakit sobrang nasaktan ako nung gabing yon. Napalunok ako. Akala ko alam ko na. Akala ko dahil sa ginawa ko. Pero ang sumunod niyang sinabi ay nagpabago sa lahat. Nung bata ako, nakita ko kung paano saktan ng tatay ko ang nanay ko. Sabi niya sa nanginginig na boses. Parang may humigpit sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko alam yun. Hindi niya kailanman ikwento yun. Kahit minsan sa loob ng 6 na taon naming pagsasama. Habang ako naikwento ko sa kanya na sinasaktan din ang tatay ko noon ang nanay ko. Kaya nga sinabi ko sa kanya na magsusumikap akong hindi ko magawa yun sa kanya. Pero eto ako. Walang kaalam-alam na pinagdaanan din pala niya yung pinagdaanan ko nung kabataan ko. Minsan, sinasampal niya si nanay.
Minsan tinutulak, minsan sinisigawan. Namumuo na ang mga luha sa mga mata niya. At tuwing nangyayari yun, nangangako ako sa sarili kong hindi ako papayag na maranasan yon. At nung ikwinento mo sa akin ang tungkol sa mga magulang mo, naisip ko na baka iba ka sa ibang lalaki. Kasi alam mo nakita mo kung paano masaktan ang nanay mo. Kaya naisip ko na hindi mo yun gagawin sa akin. Doon ko lang lubos na intindihan, Mama Mia. Hindi lang pala pisngi niya ang natamaan ko ng gabing yon. Natamaan pati ang pinakamasakit na alaala ng pagkabata niya. At yun ang dahilan kung bakit parang gumuho ang mundo niya. Alam mo ba kung anong unang pumasok sa isip ko nung nangyari yon? Hindi ako sumagot. Tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Akala ko mali na naman ako sa pagpili. Parang may kutsilyong dahan-dahang pinaikot sa loob ng puso ko. Hindi ko alam kung hindi ko lang sinaktan ang kasalukuyan niya. Nabuksan ko rin ang sugat na matagal na niyang pilit na isinasara. Matagal kaming parehong tahimik. Ang tanging naririnig namin ay ang hampas ng alon at ang mahihina niyang paghikbi. Pagkaraan ng ilang minuto ay tumingin siya sa akin ng diretsyo. Alam mo ba kung bakit kita sinabihan ngayon? Umiling ako. Dahil gusto kong maging honest tayo sa isa't isa. Napapikit ako, Mama Mia. Sa loob kasi ng 6 na taon, akala namin ay kilalang kilala na namin ang isa't isa. Na kapag nagsama na kayo sa iisang bubong sa matagal na panahon ay wala na kayong itinatago. Pero minsan pala, may mga sugat na sobrang lalim. Kaya kahit ang taong pinakamalapit sa atin ay hindi natin mapapasok sa sugat na yon. At doon niya sinabi ang bagay na halos nagpaluha din sa akin. 6 na buwan kitang pinagmasdan at sa unang pagkakataon, nakikita ko talagang nagbabago ka. Hindi ako nakapagsalita agad dahil yun ang unang pagkakataong naramdaman kong may saysay ang bawat pagsisikap ko. Hindi para maibalik siya kundi para mas maging mabuting tao. Nakatingin lang ako kay Trina habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kalangitan. Hindi ko alam kung ano ang susunod niyang sasabihin pero ramdam ko na mabigat yun. Hindi dahil galit siya kundi dahil mahalaga. Paulo, kung sakaling bumalik tayo, anong klaseng buhay ang gusto mong buuin kasama ako? Napakurap ako. Hindi ko inaasahan yon. Akala ko may kinalaman sa nakaraan niya ang sasabihin niya. Akala ko may kinalaman sa kasalanan ko pero tungkol pala yun sa hinaharap. At doon ko napagtanto ang isang bagay. Sa loob ng maraming buwan, puro ako pagbawi. Puro ako pagsisisi. Puro ako pag-aayos ng mga nasira ko. Pero hindi ko pa naisip kung ano ang gusto kong maging pagkatapos ng lahat ng yun. Tahimik akong tumingin sa dagat pagkatapos ay nagsalita. Dati, akala ko sapat na ang magkaroon ng bahay. Sapat na ang may ipon. Sapat na ang may trabaho. Tahimik lamang siyang nakikinig sa akin, Mama Mia, kaya nagpatuloy ako. Pero ngayon, naiintindihan ko nang hindi yun ang tunay na sukatan ng magandang buhay. Ano naman kung ganon? Tanong niya. Tumingin ako ng diretsyo sa kanya. Gusto kong magkaroon ng tahanan na walang takot. Napaluha siya. Dahil lumaki akong nakikitang nag-aaway ang mga magulang ko. At ikaw naman, lumaki ka rin na may sugat dahil sa ama mo. Napayuko siya. Ayokong maranasan ang magiging anak natin ang mga naranasan natin, Trina. Tahimik, pero sa katahimikan na yun ay parang may kung anong nabuo sa pagitan naming dalawa.
Gusto kong magkaroon tayo ng bahay kung saan pwedeng umiyak, pwedeng magkamali, pwedeng magsabi ng totoo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, Mama Mia, nakita kong lumiwanag ang mga mata niya. Hindi dahil perpekto ako, hindi dahil sigurado na ang lahat, kundi dahil sa wakas, pareho na kaming nakatingin sa parehong direksyon. At dun sa tabing dagat na yun, nagyakapan kami. Hindi bilang magkasintahan, hindi pa, kundi bilang dalawang taong parehong sugatan, na pareho ring natutong maghilom. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong may kapayapaan sa puso ko. Pagkalipas ng 2 buwan, naging opisyal ulit kami. Walang engranding proposal. Walang espesyal na selebrasyon. Isang simpleng hapunan lang. Ano na tayo? Natatawa niyang tanong. Napangiti ako. Ikaw ang dapat sumagot dyan. Napailing siya pagkatapos ay seryosong tumingin sa akin. Subukan natin ulit. At doon nagsimulang muli ang lahat. Mas mabagal, mas maingat, pero mas totoo. Hindi naging perpekto ang relasyon namin. May mga pagkakataong nagkakaroon pa rin kami ng mga tampuhan. May mga hindi pagkakaunawaan. May mga araw na pareho kaming pagod. Pero may isang bagay na nagbago. Natuto kaming magsalita bago sumabog. Natuto kaming makinig bago sumagot. Natuto kaming humingi ng tulong kapag kinakailangan. At higit sa lahat, natuto kaming huwag gawing kalaban ang isa't isa. Isang taon matapos ang gabing muntik ng sumira sa lahat ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Nagyaya ako ng simpleng date. Nagtaka si Trina. Bakit parang kinakabahan ka? Dahil meron akong gustong itanong sa'yo. Tumawa siya. Parang alam ko na yata yan eh. Pero hindi niya alam. Pagdating namin sa maliit na restaurant sa tabi ng dagat, inilabas ko ang maliit na kahon mula sa bulsa ko. Biglang napaluha si Trina. At bago pa man ako makaluhod ay umiiyak na siya. Alam mo ba? Natatawa niyang sabi habang nagpupunas ng luha. Akala ko talaga hindi na darating ang araw na to. Napangiti ako. Ako rin. Akala ko rin. At doon ko siya tinanong, Trina, papakasalan mo ba ako? Wala nang mahabang speech, wala nang drama dahil pareho naming alam ang pinagdaanan namin. Pareho naming alam ang mga sugat, ang mga pagkakamali, ang mga luha. Ang mga gabing akala namin tapos na. At sa lahat ng yun, pinili pa rin namin ang isa't isa. Oo, Paulo. Umiiyak niyang sagot. At sa wakas, naisuot ko ang singsing sa babaeng minsan kong muntik mawala sa buhay ko. 3 taon na ang lumipas mula nung nag-propose ako, Mama Mia. Mag-asawa na kami ngayon ni Trina. At may isa na kaming maliit na anak na babae. Minsan kapag pinapanood ko silang mag-ina na nagtatawanan sa sala, hindi ko maiwasang maalala ang gabing yon. Ang gabing muntik nang masira ang lahat sa buhay ko. At sa tuwing maaalala ko yon, may isang bagay akong paulit-ulit na pinapaalala sa sarili ko. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal. Hindi nasusukat sa sakripisyo. Hindi nasusukat sa laki ng ibinibigay mo. Nasusukat ito sa paraan ng pagtrato mo sa taong mahal mo, lalo na kapag galit na galit ka. Lalo na kapag pagod na pagod ka. Lalo na kapag pareho kayong dalawang hindi magkasundo. Dahil ang totoo, madali lang namang magmahal kapag masaya ka. Madaling magmahal kapag maayos ang lahat.
Pero ang tunay na pagkatao ng isang tao, lumalabas kapag nasusubok siya. At kung may natutunan man ako sa buong buhay ko, eto yun. Hindi sapat na sabihin mong mahal mo ang isang tao. Kailangan maramdaman niyang ligtas siya kasama mo, sa piling mo. Dahil kapag nawala ang pakiramdam ng kaligtasan, maaring mawala rin ang taong pinakamamahal mo. At hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon tulad ng ibinigay sa akin ni Trina. Kaya sa mga kapwa ko kalalakihan dyan, sana huwag na kayong dumaan pa sa dinaanan ko. Baka hindi kayo kasing swerte ko. Baka hindi kayo magkaroon ng pangalawang pagkakataon. At huli na ng mga pagtanto ninyo na hindi nyo pala kayang mabuhay nang wala ang taong yan sa buhay ninyo. Maraming salamat, Mama Mia. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang. Paulo. Grabe ang kwentong ito ni Kuya Paulo. Charot, Kuya Paulo. Oo, no? Madaling magmahal kapag masaya, madaling magmahal kapag nakakakilig pa, madaling magmahal kapag nakikita mo na maayos ang lahat sa paligid mo. Pero kapag galit ka na, kapag pagod ka na, kapag sira ang araw mo, dun mo makikita kung paano talaga kahirap ang magmahal. 'Di ba? At syempre, ang kwento din ito ay nagpapakita sa atin. 'Di ba sabi nila na kapag sinaktan ka ng isang beses, run far away, parang ganun. Sinabi ko rin yun noon, 'di ba? Pero dito sa kwentong ito ni Paulo, napatunayan natin na pwede naman palang magbago kahit nakapanakit ka ng isang beses. Kung gugustuhin mong magbago, you do the work on yourself. Kaya ni Paulo nagpa-counseling. 'Di ba? Ginawa niya lahat para mabago siya. Nagbago siya. Naging masaya ang buhay nila. So, ito talaga ang patunay na wala tayong karapatang manghusga ng ating kapwa na kapag sinabi natin na, ay, napagbuhatan ka na ng kamay ng isang beses, layo ka na, tumakbo ka na, iwan mo na. Pero in fairness naman to, anong pangalang babaeng to, Trina, yun naman talaga ang ginawa niya. Isang beses lang siyang sinaktan, ang ginawa niya, hindi siya nagpaiwan. Hindi siya nanatili. Ang ginawa niya, umalis siya. At nung umalis siya, doon na-realize ni Paulo na napakalaking pagkakamali talaga ng nagawa niya. At doon na-realize ni Paulo na kailangan niyang mag-work on himself para mabago niya ang kanyang sarili. So, in a way, tama din pala yung advice na unang beses ka palang saktan, go ahead, tumakbo ka na, lumayo ka na. And for me, siguro, kaya din kumontak itong si Trina after 3 months kasi nga nalaman niya na nagpa-counseling si Paulo. 'Di ba? Nalaman niya na, may ginagawang mabuti tong lalaking to para baguhin ang sarili niya. So why not bigyan ko ng chance? Kasi ang second chances, hindi naman yun dapat ibinibigay sa mga taong humihingi lang. Dapat binibigay yun sa taong hindi lang humingi, kundi pinagsumikapan talagang maging deserving siya sa second chance na yun. Ganun! Siya! Anyways, maraming salamat sa napakagandang kwento ng inyong buhay pag-ibig, Paulo and Trina. Thank you very much. Alam ko na maraming na-inspire, maraming natuto. Mga babae dyan gayahin nyo si Trina, alis agad para malaman nyo kung mahal talaga kayo o importante kayo. Kasi kapag mahal talaga kayo, importante talaga kayo, ayaw nilang mawala kayo, magsusumikap yan, mag-work yan, diba? Para sa kanyang sariling pagbabago. Ganun. Hindi yung, nagkamali lang yun, dito lang ako, I'll stay by his side no matter what. Diba? Laka. Charot. Charot lang. Anyways, maraming salamat din sa ating mga suki na mga members na laging nandito pa rin para sa atin. Thank you very much sa lagi ninyong pananatili at pagmamahal sa ating programa. At syempre, sa akin na rin na inyong Mama Mia, thank you very much. Hello ako sa mga bago nating members, Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, Freaky, Ernesto Boys, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Giana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, thank you very much, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boysers, Mac Dax,
Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at syempre hello na rin ako kay Mila Raduban. Thank you very much sa inyong pananatili at sa hindi ninyo pang iiwan dito sa ating program. Thank you, thank you. Hi ako sa ating mga subscribers. Joyce Bulay, maraming salamat. Lailena Season, hello din sa kanyang asawa na si June Season. Marge Gold, maraming salamat. Gina Mac, hello sa'yo. Hi din ako kay Alvin Dayuno. Hello din kay Melissa Paulo. Maraming salamat. Jonalyn Kabudol. Ayun, hello mga kabudol. Ang ganda nun ah. Hi din kay Sandara Ondi, kay LV Lapot. At syempre, mag-hi din ako sa ating mga suki na, nasa na yun? Nakikinig sa atin. Maraming salamat kay Jocelyn Manzon. Maraming thank you. Hello din ako kay Crystalline in Vlog. Tama po ba ang pagkakabasa ko ng pangalan mo? Marie Colas, maraming salamat. Hi din kay Joe Nersolon. Maraming thank you din kay Henry Yerba at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you very much po sa inyong pananatili at sa hindi pagsasawang makinig at sumuporta ng ating program. Kung meron po kayong sariling kwento ng inyong buhay na nais nyo pong i-share, ayan lamang po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Sa mga scammers dyan, na lagi na click the link for collaboration, wag na po kayo mang-scam. Mapapagod lang kayo. Maraming salamat. Bye-bye! Ingat po kayo. Mwah! Love you!